pinalagyan ng barbed wire? Hindi ko alam. Basta yun doon naman kayo. Ano po sa kayo na? Maya-maya pa lumabas ang isa pang katiwala na nagpakilalang si Nads. Empleyado raw siya ng Kapitolyo at naatasang magbantay sa mansyon. Supporter daw siya ng mga ampatuan. Dito siya ipinwesto kaya hindi na muna siya pumapasok sa trabaho. Para lang sa protection sa pamilya niyo ito at saka uso kasi ang nakawan. Okay. Yes, so Yung nakaraan, di ba, ninakawan yung kabila? yes, nakawan. So hindi natin masasabi kung sino, basta this is the way na talagang para hindi malusta ng mga magnanakaw. Ang katabing compound na pag-aari rin umano ng mga ampatuan, inihahanda na rin na lagyan ng mga barbed wire. Ang isa pang mansyon sa tapat nito na pag-aari naman ni Datu Zaldi Uy Ampatuan, anak ng dating gobernador, plano rin daw lagyan ng mga barbed wire. Sabi ng mga katiwala, natakot na raw ang mga ampatuan dahil nanakawan na ang isa pang mansyon na pag-aari rin ng dating gobernador. Maraming sundalo ang nagbabantay sa paligid ng mansyon. Kahit nag-evacuate ang karamihan sa mga residente rito, may mga hindi naman umalis. Katunayan, walang tigil ang pagdaan ng mga sasakyan dito. Bakit kayo bumabiyahe? Walang problema yung sa amin, kakakuan man, kapamasada. Hindi kayo natatakot? Hindi ba? Bukas na rin ang mga palengke. Karamihan sa mga residente, partikular sa Sheriff Aguac, lumalabas na rin ang kani-kanilang mga bahay. Balik na rin sa trabaho ang mga vendor gaya ni Lani, pero matumal daw ang bentahan. Pero yung mga tao dito, wala dito kakuan. Nani sa kuan, mga kriminal sila, wala silang binta. Kunti na lang, crisis ba? Sa evacuation center, marami pa rin ang mga nananatili. Kahit sinabi na ng pulisya na balik normal na ang sitwasyon, ayaw pa rin nilang magsiuwian sa kani-kanilang mga tahanan. Ayon sa mga evacuee, patuloy naman ang rasyon ng mga pagkain sa mga evacuation center. Pero Mike, yung pagbabalik nila sa kani-kanilang mga tahanan ay hindi pa rin tiyak hanggang sa mga oras na ito. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Gaya ng Pulse Asia survey kahapon, si Senator Noynoy Aquino rin ang nangunguna sa presidential survey ng Social Weather Station o SWS. Nakakuha siya ng 46%. Pumangalawa naman si Senator Manny Villar at pangatlo si dating Pangulong Joseph Estrada. Sumunod sina dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, Brother Eddie Villanueva at Senator Richard Gordon. Sa Vice Presidential Survey naman nangunguna si Senator Mar Rojas. Sumunod sina Senator Loren Legarda, Makati Mayor Jejomar Binay, Edu Manzano at dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Pagdating sa senatorial survey, nangunguna ang mga re-electionists, sina Senators Miriam Defensor Santiago, Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Pia Cayetano. Sumunod ang mga dating senador na sina Frank Rilon at Ralph Recto. Pasok din sa top 12 sina Tito Soto, Senate President Juan Ponce Enrile, Congressman Bongbong Marcos, Sergio Osmeña III, Congressman Chufisto Gingona III at Lito Lapid. Ginawa ang naturang survey nitong December 5 hanggang December 10. Mga kapuso, sa napagkasunduan tinatawag ng schedule, mahigit 7,000 makina para sa Automated Election 2010 ang dapat ipinadala na ng kumpanyang Smartmatic sa Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre. Pero hanggang ngayon po, Disyembre 22, pagkatapos na ang araw, 200 pa lang ang nakakarating sa ating bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang mga makina dito sa Kisda Manufacturing Site sa Suzhou, Jiangsu, China ginagawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong pinayagan ng ilang taga-Philippine media na masilip ang produksyon ng mga PICOS machine. Ipinakita sa amin ang paggawa ng molds ng mga components sa makina, ang metal stamping, ang pagbuo sa kaha ng PICOS machine at ang assembly line kung saan pinagkakabit-kabit ang mga component para bumuo ng mga PICOS machine. Bago kami pinalapit sa assembly line, pinaghubad muna kami ng sapatos, pinagtsinelas at binigyan ng head cover. Pinadaan kami sa metal flooring para raw wala kaming static. Base sa mga numero sa kanilang board, mas marami raw nabubuong PICOS machine ang 4 na assembly line kaysa target. Kahit hindi pa buo ang makina, dumaraan na ito sa 2 stage test para makita kung gumagana ito.
Pagbuo na ang makina, diretso na ito sa packaging. Pipili ang mga taga-Smartmatic ng ilang unit para isailalim ang mga ito sa iba't ibang lab test, tulad ng sound test sa acoustic chamber, vibration test, humidity test at salinity test. Nang naroon kami sa manufacturing site, nakatambak na ang mga kahon ng mga buo ng PICOS machine, pero hindi pa ma-deliver ang mga ito. Dahil nga sinasabi ko sa inyong heavy traffic, hindi nila makuha ang isang barko dahil maraming other cargo involved. Base sa ibinigay na delivery schedule ng Smartmatic sa COMELEC, 7,200 na PICOS machines ang nakatakdang dumating sa bansa sa December 27. By the first week of February, 100% manufactured na. In transit na yan by 4-hour deadline of February 20, something like that. Base sa kontrata ng Smartmatic at COMELEC, maaaring parusahan ng Smartmatic sakaling mabigo itong i-deliver ang mga makina. Pero ayon sa COMELEC, ikukonsidera lang ang parusa pagkatapos ng deadline ng delivery ng lahat ng PICOS machines. Nauna nang sinabi ng Smartmatic na kaya nitong tapusin ang delivery ng lahat ng 82,200 na PICOS machines isang linggo bago ang deadline ng COMELEC. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Ilang mga retiradong pulis hindi pa raw nakukuha ang kanilang pensyon. Eksklusibo po ito, bugbugan at saksakan sa loob mismo ng campus ng San Sebastian College. Isang estudyante ang patay. Claudine Barreto galit daw kay Mark Anthony Fernandez. Kaugnay sa gagawin nilang pelikula, Bakit Kaya? Cristar Ranillo nagpa-interview na. Kamusta kaya siya matapos sa mga kontrobersya? Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha sa nagsisiksikan na mga tao, pati na ng mga sasakyan sa Divisoria, Maynila. Ito naman po ang live na kuha ng GMA News sa may Araneta Center Bus Terminal sa may Cubao, Quezon City. Hanggang sa mga sandaling ito, marami pa rin mga pasahero. Uwian na, Pasko na.